napakalaki ng problema natin sa baha. Lubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa patuloy na ulan na dala ng habagat. Hindi dahil sa walang ginagawa ang gobyerno, pero naman. Alam mo, hindi ko yung ramdam sa lugar namin. Kasabay po ng pagbaha sa ilang bahay ng Metro Manila, ang paglutang din ng pabalik-balik na problema sa mga basura. Pagka maraming basura at bumara doon sa daluyan ng tubig, talagang magbabaha. Sa Pilipinas, ako, ang pinaka masasabi ko, no? The views and opinions expressed in this podcast are those of the host and guests and do not necessarily reflect those of the producers, network, or sponsors. Listener discretion is advised. The most that we experience is flooding. Mhm. Okay. Let's not talk about the flood control system. Alam naman natin palpak yan. Let's talk individually. How do you prepare for flooding? Ako talagang sa lugar namin kasi talagang pag malakas na malakas ang ulan, bumabaha. Saan kayo? No? In Tandang Sora. Okay. Well, Quezon City, yung area Tandang Sora. namin kasi is, well, ngayon hindi na masyado kasi parang dinredge na yung parang ilog. So, lumalim na siya. So, pag umulan, hindi na siya kaagad napupuno. Pero pag tuloy-tuloy ang ulan, like itong nakaraang habagat, talagang masyadong marami ang ibinuhos na tubig. So, nagkakaroon ng baha. Paano kami naghahanda? Actually, summer pa lang nagpapaayos na kami ng mga bubong, no? Tsaka naglilinis kami ng kanal para pag dumating yung ulan, mas mabilis mabumaba yung tubig, like what happened now. Hindi naman siya tumaas ng ganung kataas. Like yung buhos ng ulan ngayon kasi kung ganun ang bumuhos at hindi kami nakahanda na medyo malalim yung kanal at walang mga bara, no? So, talagang tataas yung tubig agad. Pero ngayon, tumaas man siya, mabilis naman siyang bumaba because yung mga daluyan ng tubig ay nalinis noong bago magtag-ulan. Summer pa lang, nilinis yung mga kanal. Oo, summer pa lang. What did you do? Kumuha kayo ng, sino ba yan? Manila Water? Sila ba yung Actually, tumutulong sa, or LGU? Pwedeng LGU, Uh-huh. kasi I have connection with LGU naman. So, pwede ko sila tawagin, magpalinis ng estero. May mga grupong ganon na gumagawa. So, tumutulong sila para ma-clear yung estero mo, yung kanal. And when do you advise this doing? Summer. Patapos na summer or during summer? During summer. During summer. Hindi Kasi- yung patapos na. Oo. Pero ngayon kasi kahit summer na ulan no? Napaka unpredictable na ng panahon because of the climate change. But anyway, kailangan talaga as preparation, linisin talaga yung ating mga daluyan ng tubig para pagka dumating yung malakas na ulan ay tuloy-tuloy. Pero ganun pa man, ang isa sa dapat din natin makonsentrate yung basura. Kasi kahit na pagka maraming basura at bumara doon sa daluyan ng tubig, talagang magbabaha. So, napakalaki ng problema natin sa baha, hindi dahil sa walang ginagawa ang gobyerno, pero naman, kaya lang, yung mga tao talagang matitigas din ang ulo. So, I think, sa Pilipinas, ako, ang pinaka masasabi ko, no, isang malakas na, parang kamay na bakal talaga dito. Hindi pwedeng, hindi gamitan ng kamay na bakal ng mga Pilipino. Kasi nga, pagka mahigpit, katulad ng NCAP, no, nagkaroon ng NCAP, talagang sumusunod lahat, di ba? So, i-replicate lang natin si NCAP sa pagtatapon ng mga basura. Dapat may mga camera din sa mga, yung pag nagtapon ka, naglabas ka ng basura o nagtapon ka ng basura sa hindi dapat lagyan ng basura, dapat inuhuli din yon. Dapat may mga camera din, di ba? I think pag gaganon, at saka may malaking penalty. Kasi pag gaganon, natatakot na tao. Di ba? I think kailangan may political will lang. Well, budget. Pwedeng budgetan yan. Hindi pwede. I mean, may budget yan. I think wala namang problema sa budget. I think nasa problema ng ugali ng tao mismo. Yes. Mahirap, no? Pero ganun pa man, magpupunta man tayo sa sinasabi o parang sa biblical side of it, talagang ang tao sa mga huling araw o dito sa mga panahon natin, magiging matitigas talaga uno. Yun talaga ang magiging So, ganun, no? Pag tag-ulan na, doon pa lang sila gagalaw.
Sadly, yes, pero hindi naman lahat, 'no, hindi naman lahat. Meron din mga plano, na ginagawa ang government na bago pa magtag-ulan ay, ginagawa na naman nila Alam mo, ng hindi ko yan paraan. naramdam sa lugar namin. Although yung sa'yo kasi, minomonitor mo. Ikaw nag-request mismo, right? Mhm. So, I think that's a good tip for everyone. Siguro, puntaan nyo na lang yung LGU ng area nyo, and then siguro, just talk to them, request it bago mag-tag-ulan during Yeah. summer, para at least prepared sila. Ang pinakamaganda, ang barangay talaga. Barangay should Yeah. be the one monitoring it and make a schedule, 'no, bago pa the whole year round, 'no? Alam naman natin kung kailan talaga yung tag-ulan, di ba? So, yung talagang maulan. So, like this July, August, June, July, August, yun. yan, ano? So, Dahil alam na natin na yan, dyan dumadagsa ang mga bagyo. Dapat bago dumating yon, naka-ready na yung mga barangay na malinis na yung mga daluyan. Kasi ang local government naman, nakabase lang naman yan sa report ng mga barangay. Hindi naman makikita yan ng city kasi napakalaki ng city agad-agad. Ang mga barangay, inilagay sila dyan para maging mata ng city. So kung yung barangay, very vigilant na bantayan yung kanyang area, ay masasabi niya kaagad sa LGU na tulungan nyo kami or sila mismo gumawa ng paraan para maayos yung daluyan ng tubig sa kanilang lugar. At meron din tayong tinatawag ng mga barangay ordinance. yeah. Pwede silang magpasa ng mga ordinansa na nagpe-penalize doon sa mga kabarangay nila na lalabag doon sa ordinansang ginawa nila sa barangay. Can we find other ways? Bukod pa dyan, Yeah. bukod sa clearing up of tunnels, ano pa yung mga ibang ginagawa nyo? Bukod pa dyan, what do you do for preparation? Personal. Forget barangay. What do you do at home? Alam mo na, tagulan na. May chance na bumaha sa inyo. Anong ginagawa nyo? Before, sinasabi ko kasi sa pag tinatanong nila, kamusta ba sa inyo? Sabi ko, since kami nakatira sa Santa Maria, before, mataas yung lugar namin eh. Sabi ko, pag binaha kami, wala nang Maynila. Yun lang ko sinasabi kasi nga mataas yung area namin. Para pang pinahang Antipolo, wala na rin. So, Metro Manila. Pero ngayon, nakaka-experience na ng baha, even yung lugar namin. So what do you guys do? Siyempre, yun, clear mo muna yung mga sa bahay, yung mga alulod ng bahay mo, estero, sa paligid mo lang. Kasi minsan, yung sa community, ang hirap din minsan kumilos lalo pag walang coordination yung mismong buong komunidad. Kumilos ka ng sarili mo, linisin mo yung harapan mo, yung katabi mo naman, ayaw naman nalinisin yung sarili niya. So, let's say, nilinis mo yung buong kahabaan mo, pagdating mo sa susunod na kalye, Wala. ayaw nilang maglinis, ayaw nilang galawin yung magagalit pa sila, bakit dito mo tinambak? Hindi naman totally tinambak. Nangyari lang, since pababa yung Napunta sa kanila. pababa yung tubig, yung mga bumabagsak Napunta sa kanila. So, yun nga, tama yung sabi ni Mark, coordination or yung dapat nasa initiative na ng mga bawat isa, lalo na sa barangay. Sila dapat yung nagmo-monitor o nagsasabi, nag-a-advise sa tao. Kasi kung sa kanila mismo, kung sila mismo hindi kikilos at walang i-advise dun sa tao, yung tao hindi rin kikilos Yun lang, lilinisin nila yung lugar nila, harapan nila, or yung community lang na nakikita nila. Pero yung kabuuan ng, let's say, barangay, lalo na yung talagang apektado lagi ng baha. Kung hindi mo lilinisin yung estero mo, minsan, andyan na yung, nakikita na ng barangay na baha na, wala pa rin ginagawa. Sa amin, doon sa labas ng subdivision namin, since doon naiipon ng tubig, so, tendency niyan, lahat ng galing sa taas, doon may iwan sa amin. So, yung buhangin, minsan, binabaliwala nila yung maliit na mga buha-buhangin Yun yung nagkaklag doon sa mga estero Aside doon sa mga plastic, pero since nag-accumulate yan, nagkakaroon ng soil erosion. So, ang problema, hindi nila binubungkal, hindi nila binubuksan yung mga estero na dapat doon dadalo yung tubig. Minsan naman, nagpapagawa sila ng kalsada, tinataasan nila, pero wala silang ginagawang alternative na dadaanan ng tubig. So, blocking pa rin. Before sa amin, merong isang lugar sa amin,
patagilid yung semento before. Nilevel nila. So before, naka-level, dito tumatakbo ang tubig. Nung nilevel nila ngayon, nandun na, pantay na. Dati hindi umaabot ng isang dangkal, ngayon umaabot ng mahigit pa. Engineering kasi, yung mga gumagawa. Oo. So, Foreman lang pala si gumagawa, hindi si engineer. maganda tignan, pinagawa yung kalsada, pero kulang. Kulang. So, bakit? Kulang yung functionality niya. Oo. So, dapat, paggawa ka ng kalsada, dapat intindi mo yung dadaanan ng tubig saan. So, ang nangyari talaga, yung tubig sa kalsada na dumating. Naka-experience na kayo ng baha? Sa amin, meron na. Hindi, ikaw, personally. Yeah. Yung talagang lubog kayo yung bahay. no. What about you? Nung Ondoy, Lubog? lubog ng kalahati. Not kalahati. Siguro sa loob ng bahay namin, sa tuhod, hanggang tuhod, sa loob ng bahay namin. Tuhod. Okay. So, hindi naman kami nalubog. So far, wala pa kaming na-experience nun na lubog That's good. talaga. That's good. Yeah. That's good. Ako personally, na-experience ko na lubog yung bahay. So, ako, as... Where is this? Here, Quezon City. Project 2. Anonas? Yeah, that Really? area. Yeah, surprisingly. That was during Ondoy, and nobody had the initiative to clean up or improve it. Ngayon pa lang, that all the improvements happened during, I think, that's the time na pumasok si Mayor Joy. Everything improved from that time on. But I personally did experience baha. Lubog yung bahay. You've been there. You've been there. Yung bahay mismo. Bubong na lang kita, as in part ng bubong na lang. That's how crazy it was that time. But So, where were you that time? I was there. I swam out. Oh, naalala ko pa yung gate. Hindi na namin kasi nakasara yung gate. Above the gate na yung tubig. Lumubog talaga kami. Para lumabas ng gate. Yeah, first-hand experience. And ako naman as this is me. I don't know. I don't know if most people are like this. If I experience something that hindi naman traumatic, it wasn't that traumatic to me, but it was surprising. But when I experience something, let's say a certain problem, I make sure na prepared ako the next time. Mangyayari siya. So here's my personal tips ha. Siyempre alam mo kung maulan at alam mo may chance and possibility na bumaha. Right? Number one, yung mga importanteng gamit, iniipon ko sa isang duffel bag. Lahat important, passports, IDs. I don't care, kahit sabihin natin, hindi mo buwabaha dyan. Nakaready na yan. Nasa loob ng kotse na yan. So in case na malay mo, pag tulog ka, biglang buhos, at least, pag yung kotse, nasa labas ng gate, alis ka na lang. Yung natirang gamit, yan yung mga gamit na pwede naman bilhin ulit. Pero yung mga importante, laptop, kasi nandun yung business eh. Nasa laptop, importante papel, passports, identification, kontrata. Lahat nasa isang trolley Insurance bag. policy. Insurance policy. Well, digital naman tayo ngayon. So it's fine. Pero yung mga importanteng kontrata, let's say yung mga kontrata ng mga tenants, diba? Tenants ng building, mga gano'n. Siyempre, ang hirap po yun. Kahit sabihin natin may copy ka, yung mga nakanotaryo. Right? So that's my personal tip. Una, trolley bag, duffel bag, para kang sipin nyo mag-out of town ka. Lahat. Tagulan. Okay. Lahat ng importante. Kung may cash ka, ano mo, di ba? So, anything important, meron kami as a family, we're always prepared. We have duffel bags. In case na may earthquake, fire, anything, may damit na doon. Damit ng mga bata, damit namin, lahat. Well prepared talaga. Prep talaga for survival. Nandun sa duffel bag and yung malaking trolley bag, may bottled water, may snacks, may pagkain. Kasi yun yung mga necessity kung nawalan ka. If you go to any barangay, di ba? Tapos may mga tents sila and binibigyan sila ng pagkain, all that. Kami kompleto na. We just eat. Lagay sa kotse. Nakaparada yung kotse sa labas. Kung tataas, alis ka. Safety, That's how we prepare. Ngayon, yung iba, walang, kumbaga, if they're not as prepared as that, number one, nalulubog kotse. Diba? How do you protect that? Di ba may nag-invento na ng malaking plastic na itatali? Tapos pwede i-jack yung mga kotse. Sabihin natin lulutang. Pag naka-plastic yun, tapos nilagyan mo ng hangin sa loob, parang na yun eh. Parang floater na yun. Babangga. Yun lang, pag may debris na, wala na siya. Pero at least that's good to have compared na wala talaga. Diba?
Tapos meron na kami evacuation area. Alam na namin yung mga areas are in our surrounding city, like in Quezon City. Saan yung pinakamataas? If we could, Yeah, you should know that. we should do that. Diba? So everyone watching this, you have to be well prepared. Highest point in case na baha. Have you noticed the only time, sabi mo kanina, yung baha, may baha, tataas, bababa agad. Bakit ka mo? Have you noticed, for example, dito sa La Mesa Dam, every time the water levels goes up to a certain point, nagbabawas sila. Every time sila nagbawas, doon yung mabilis yun ng pagtaas ng tubig. Yeah. But, kung hindi sila magbawas, okay, it's delikado din. Pero kailangan nila magbawas. So, okay lang po na hanggang tuhod lang. Wag lang lubog. Yung time ng Ondoy, binigla kasi nila. And that's true, binigla nila. Instead na, mataas na, magbawas tayo ng half a meter or 3 feet. Diba? 6 feet, 9 feet. During Ondoy, isang critical na. So, they had to. That's the reason but bumaha during Ondoy. It wasn't yung pag-release ng tubig na dahan-dahan. It was yung pag-release ng tubig ng isang bagsakan. But maybe because puno na sila. Yes. Punong-puno na. To the point na nag-overflow na. Oo. And siguro yung sabi, sige, magbuwas tayo. Pinindot, binaba mo yung di ba, gate, pag binaba mo, konti, lalabas, di ba? Isipin mo parang yung inflated swimming pool. Pag tinusok mo, onti-onti lalabas yung tubig, di ba? Mababawasan. Pag in-slash mo ng kutsilyo, talagang labas lahat ng tubig. That's what happened on Ondoy. You know? And I was a victim of that. You know? Of course, during that time, bagong gising ko kasi that time, panggabi ako eh. I used to run a bar at that time, a club. Yeah, so puyat ako. Ginigising ako ng father ko. Gising na! Nababaha din. Nino, bumabaha dito. Pagtingin ko, nandito na yung tubig. Number 1 yung ginawa ko. Kinuha ko yung importanteng, instinct. Passport, phone, pera, whatever I could get. Sila mama and papa, yung alahas, whatever they have. Hindi ko sa kotse. Tapos si mama, binuhat ko siya palabas ng bahay. Actually, nandito na yung tubig. Kaya binuhat ko siya. Pagbalik ko kay papa, lagpas ng gate na. Yung gate, nakita niyo yung gate, ang taas, di ba? Wala. Buhat ko si papa sa likod. Yung gate namin kasi hindi na namin ma-open kasi palabas siya. Hindi na namin ma-open. As hard as I can, yung flow ng tubig, hindi kaya. So the only way that we could get out of that house, ilulubog namin sarili namin para doon yung butas ng gate eh. Ganoon. Hirap, We had to swim. Literally, para sa swimming pool. Hindi ko abot yung Tsaka, hindi mo naman maliwanag yung tubig na yan. No? Oh my God, Milo. Alam mo yung Milo? Pero alam mo yung experience namin nung Ondoy, no? Actually, may mga nagsamantala pa rin. I don't know, ng Pilipino, no? Binabaha ka na pag nanakawan ka pa. Yes. Actually, they still take the opportunity para pagnakaw, no? Actually, may mga nawalang gamit. That's why, Yeah. in preparation, ito pa. Here's the stupid part about Filipino culture. Nababaha nga, hindi mo inintindi yung mga importanteng bagay. Yung iba, naglalabas pa ng TV, ng component, washing machine, parang, gamit lang yan. Diba? Tapos naiwan yung mga importante. Yung pera, nawala, yung cellphone, yung ID, yun, TV pa yung binuhat palabas. I think that's a stupid part of Filipino culture in terms when there's a natural disaster.